Controversial contractor Curly Discaya claims he had no direct transactions with Philippine House Speaker Martin Romualdez and former House Appropriations Panel Chair Zaldi Co. Ayan na. O, si Zaldi Co kasi, malinaw yung pagnanakaw nito. Kupal. Diba? O, pero si Martin Romualdez po, nasa Pilipinas lang naman, hindi naman nagtatago. Umaharap po sa mga hearing, sa mga investigasyon. Umaharap po yan si former Speaker Martin Romualdez, di ba? So, kung ikukumpara mo siya kay Zaldi Co, napakalayo po talaga. Di ba? Napakalayo. So, ayan mga DDS, klarong-klaro ha, na walang direktang pakikipag-ugnayan itong si Discaya, Curly, no? Dito kay Martin Romualdez. So, ulitin natin. Controversial contractor Curly Discaya claims he had no direct transactions No direct transaction with Philippine House Speaker Martin Romualdez and former House Appropriations Panel Chair Zaldi Co. Ayan ha. No direct transaction. So anong pinuputok ng puwet ni Sara Duterte, ng mga DDS vloggers, na palagi nilang idinadawit etong si former former House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Wala ngang ebidensya. Tapos sasabihin mo, wag nanakaw. Teka lang. Tingnan nyo yung amo nyo. O yung amo nyo yung tingnan nyo. Wag yung mga... tingnan nyo muna yung bakuran nyo. Bakuran nyo muna yung tingnan nyo. Sino yung mga kawatan dyan? Diba? Kasi alam na ng taong bayan kung sino yung addict sa confidential funds. Higop lahat. Diba? Hinigop lahat. Kalain mo yun. Tuloy natin. For any flood control projects. Discaya testified at Monday's House Infra Committee hearing to clarify allegations he previously made at the Senate. Kasi sinasabi nila mga pre, na ang Discaya, dikit daw dito kay PBBM, dikit daw kay Martin Romualdez, diba? Napakakupal. Kupal itong mga DDS na to. Ang galing mag-akusa. Pero alam naman po natin, na ang pagyaman ng mga Discaya ay nagsimula noong pagka-presidente na ni Digong. Diba? 2016. In-interview po ni Bato, tinanong po ni Bato, itong si Curly, no? Ang sagot ni Curly, nag-start sila mag-boom noong 2016. Klarong-klaro po yan, ha? Sabi ni Bato, sigurado ka ba? Sure daw. So, panahon po yun ni Digong. 2016, nagsimula po silang magbulsa ng salapi ng pera ng taong bayan sa panahon ni Digong. Kaya nga, lahat po ng, kumbaga, nakadikit kay Digong sa panahon niya, paldo. Grabe, sarap ng buhay ng iba. Kaya sabi ko, paldo talaga. Diba? Tuloy natin. His testimony, branded by Pasig City. Siyempre, bago pala tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, tuloy po tayo. The Mayor Vico Soto asked lies. Vivian Gulia returns with this report. To him. Government contractor Curly Discaya faced the House Infra Committee a day after he made a sworn statement before the Senate implicating House Speaker Martin Romualdez and former House Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co in alleged corruption scheme in flood control projects. He made this clarification. Si Zaldi Co po, halatang-halata naman na guilty siya sa pagnanakaw niya at pangungurakot niya. Okay? Kasi, sumibat na eh. Dala-dala ang pamilya. Sumibat nga siya, nabidyohan pa dun sa airport, Pasibat ang kumag. Diba? Ay, paldo na eh. Nakapagnakaw na ng marami. Diba? Kaya mga pre, ang idiin dito dapat, itong hinayupak na Zaldi Co na to, walang bilang yan eh. Before the lower chamber. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Ayan ha. Galing po yan kay Curly Discaya. No direct transaction. Sweet Caroline, shoutout po ha. No direct transaction. Malinaw. Mga DDS. Kukontrahin nyo pa ba yan? Diba? Wala na. Ang
tandaan po natin yung nakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi po yung nagtatago. Diba? Sabi nyo, dinadawit nyo pa si PBBM, kasama yan. Tangina, siya nga yung nagpa-imbestigan yan eh. Siya yung nag-initiative niyan. Kung hindi nag-initiative yung Pangulo dyan sa investigasyon na yan, kumusta kaya? Tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw ng mga kawatan. Pero dahil po mahal ni PBBM ang bansa, ang mga Pilipino, nag-initiative po yan para, diba? Para makulong yung mga kawatan. Mabulabog ang mga magnanakaw. Sabi ng Pangulo, walang kaibigan, walang kapamilya. Basta magnanakaw ka, mananagot ka. Tingnan nyo ngayon si Saldico. Ang sarap sakalin sa leeg, no? Yakapin sa leeg ng mahigpit. Tuloy natin. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Some congressmen questioned Diskaya's statement that no senator was involved in the scheme. Sino pa? Yung mga ibang sangkot. Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? I invoke po muna may rights po. Hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Being suspended. The hearing was briefly suspended, and when it resumed, Diskaya stood by his statement before the Senate Blue Ribbon Committee. Hindi po ako naniniwala. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Kinakabahan daw. Nagbubulsa nga kayo ng pera ng taong bayan. Hindi nga kayo kinakabahan. Diyan pa kaya? Opo. Ayan para sa akin po, suportahan po natin yung... Wala naman silang mailabas na mga ebidensya na ito ang tao na to, kawatan. Wala lang. Kapital lang laway at pambubula. Nabula. Binula po kayo. Diba? Yan, dyan po sila magaling sa panlilin lang. Diba? Dyan po sila expert. Dyan po sila malupit. Bubula-bulahin ka lang. No? Ito, si magnanakaw to. Pati yung Pangulo. Pati si Romualdez, magnanakaw. Ganon po yung mga DDS vloggers. Kasi yun yung utos ng kanilang amo. Magkalat kayo, maghasik kayo ng lagim. Linlangin ninyo ang taong bayan. Linlangin nyo, utuin ninyo ang taong bayan. Trabaho po yan ng mga ng mga vlogger nila, 'di ba? Tayo po, hindi po tayo magpapalinlang. Siyempre may ginagamit naman natin yung isip natin eh. Madaling mag-akusa, pero mahirap patunayan. Yun yung problema. Ang gagaling nyo mag-akusa, yung mga dutae dyan, dutae vloggers, pero hindi nyo naman kayang patunayan. Wala naman kayong resibo na ginagawa nga niya yung inaakusa nyo. Wala naman, di ba? Kaya, tingnan mo, si Saldico, nung dinamay si PBBM, dinamay ang ating Pangulo, naging hero na si Saldico ng mga DDS. Magaling daw talaga si Saldico. Pero noon kalaban nila, sinisiraan nila. Pero nung bumaliktad, etong hinayupak na magnanakaw na to, na Saldico, ano nangyari? Hero na, idol na daw nila si Saldico. Diba? Mga inutil na tatanga-tanga. Grabe talaga. Kayo, anong reaction dito mga pre? Comment down below para naman po makita natin at mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan syempre no, bago tayo magtapos, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. So,